Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nagsimula nung gabi na ako ay papauwi sa aming bahay. Sa mga panahong ito, ay nagtatrabaho na ako sa isang tindahan sa aming bayan. Maraming salamat sa iyo, Sir Chris, at sa iyong mga tagapakinig. Wala na pong paligoy-ligoy pa. Sisimulan ko na ang kwento. Alas 7 ng gabi ay nagsabing aking amo na tawagin natin sa pangalang Aling Brenda na pwede na daw akong umuwi at sila na lang ang bahala na magsara ng kanilang tindahan kasi meron pang umiinom ng alak. Ako kasi yung may pinakamalayong bahay sa amin kaya palagi akong nauuna. Sigurado ho ba kayo, Aling Brenda? Pwede na ba akong umuwi? Tanong ko sa kanya. Oo, iho. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang mga ito. Kami nang bahala dito. Sige na. Sagot naman ni Aling Brenda. Nagpasalamat naman ako sa kanya at tumango ito bilang tugon. Nang marating ko naman ang sakayan, ay tamang-tama na merong papaalis na tricycle. Puno na po ito, pero ang sabi ko, sasabit na lamang ako. Nang sa ganun ay hindi na ako maghihintay pa. Sa kalagitnaan naman ng biyahe, ay tumitingin ako sa kalangitan at napansin ko na yung buwan ay naninilaw. Ang laki ng buwan ngayon ano? Biglang sabi ng driver. Oo nga mano, ang laki. Sagot ko naman. Magsisilabasan ng mga yan. Pabirong sabi naman niya. Alam ko na po ang kanyang ibig sabihin, kaya tumawa na lamang ako. Kasi hindi pa ako naniniwala pagdating sa mga kababalagan na ito. Isang baryo bago marating ang amin, ay bumaba ang lahat ng pasahero. Kaya bumaba na rin ako at umupo sa harapan. Sa kalagitnaan naman ng biyahe, ay nagulat ako nang biglang pumareno ang driver. Tawagin natin siya sa pangalang Mang Dino. Mang Dino, hinay-hinay lang po. Ang sakit ng ulo ko. Nauntog. Sabi ko sa kanya. Nung tignan ko ito, ay nakita ko siyang nakatingin sa gilid ng daan na tila ba merong tinitignan. Ano yun, Mang Dino? Tanong ko pa sa kanya. Pero hindi ito sumasagot. At makalipas sigurong mahigit 1 minuto, ay nakita ko na yung mga talahib sa bahagi na kung saan siya nakatingin ay gumagalaw. Walang ano-ano ay pinaharurot niya ang kanyang tricycle. Kahit malubak ang daan, ay parang wala itong pakialam. Yung pakiramdam na parang nakasakay ako sa isang bangka at malakas ang alon. Mang Dino, anong problema? Pwede po bang dahan-dahan lang tayo? Baka tayo madisgrasya. Sabi ko sa kanya. Hindi mo ba yun nakita? Tanong niya. Ang alin? Yung pag-alog ng mga talahim? Oo, nakita ko yun. Sabi ko naman. Hindi. Yung malaking baboy na nagtatayuan ng mga balahibo. Sagot naman niya at napailing na lamang ako. Sa pagdating naman namin sa bukana ng aming baryo, ako ay bumaba. Si Mang Dino naman ay agad na pinaharurot ang kanyang tricycle at halata namang takot na takot po ito. Kaya ako naman ay patakbong umuwi sa bahay. Subalit habang binabaybay ko ang daan papaso, ay nagtatayuan ang aking mga balahibo sa batok. Pakiramdam ko ay merong nakasunod sa akin. Ilang beses naman akong lumingon pero wala naman akong nakikita. Hanggang sa meron akong narinig na tunog ng baboy sa likod ng mga talahim.
na nasa gilid lang din naman ng aking dinadaanan. Naisipan ko namang kumuha ng malaking bato at hindi nag-alinlangang batuhin ang bahagi niyon. Sa maniwala kayo o hindi, ay narinig ko ulit ang tunog ng baboy. Pero sa mga sandaling ito, ay parang nasaktan siya. Yung tipong natamaan ko ito. Ang ingay. Subalit ang pinagkaiba nga lang sa kanyang tunog sa ibang pangkaraniwan ay medyo malalim at buo. Pero lumalabas pa rin ang tunog ng isang baboy. Kaagad akong tumakbo at nang madaanan ko itong bahay ng isa naming kabaryo ay nakita ko silang lumabas at narinig ko pang nagtanong ang aking kababata kung kaninong baboy ang nakawala. Pero ang sabi ko, aswang yon at hindi pangkaraniwang baboy. Tinawag pa niya ako pero nagpatuloy na ako sa bahay. Nang makita ko ng aking lola, ay ganun na lamang ang kanyang pagtataka kung bakit ako nababalisa at takot na takot. "Oh, anong nangyari sa'yo?" Tanong niya pero hindi ko muna ito pinansin. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng malamig na tubig at agad naman niya akong sinundan. Pagkatapos kong ang uminom ay sinabi ko sa kanya ang lahat ng naranasan ko. Bilog kasing buwan ngayon, naninilaw pa. Kaya sila siguro nagsisilabasan. Mabuti at hindi kayo inatake, sabi ng aking lola at nakita ko siyang nagsaboy ng asin sa paligid ng aming bahay. Si nanay naman ay lumabas para magtanong kung anong nangyari sa akin. Sinabi ko rin ang lahat sa kanya at agad naman siyang naniwala kasi meron na rin silang karanasan ni lola noong mga panahong ipinagbubuntis niya ako. Mabuti at hindi kanya inatake. Mukhang yanggaw kasi sinundan ka pa talaga dito sa baryo, sabi naman ng aking nanay at napailing na lamang ako. Hindi ko naman nakalain na sa gabing ito ay babalikan niya ako. Siguro nga nagalit ng dahil sa binato ko siya ng bato. Bandang 10:00 ay pumasok na ako sa aking kwarto. Sinigurado kong nakalak ang mga pinto at bintana kasi takot pa rin ako sa mga sandaling ito at kinukutuban ng masama. Maya-maya pa'y dinalaw na ako ng antok at di kalaunan, nakatulog din naman. Bandang 1:00 ng madaling araw ay nagising ako nang dahil parang narinig ko na merong kumatok sa aking bintana. Hindi ko alam kung nananaginip lang ako sa mga sandaling ito. Pero sa tingin ko, meron talagang kumatok. Nakiramdam ako ng ilang minuto pero wala naman akong narinig o nakitang kakaiba. Napagpasyahan ko naman na bumalik na lamang sa pagtulog. Subalit walang ano-ano ay narinig ko na parang merong naglalakad sa bubong ng aming bahay. Gawa pa noon sa pawid, kaya parang tunog ng chicharon kung ginunguya. Bumangon ako at tumingin sa itaas. Ilang minuto din akong nakinig at sigurado ako na meron talagang naglalakad sa ibabaw. Hindi ko naman alam kung bakit parang hindi ako makagalaw. Gusto kong lumabas ng kwarto pero hindi ko magawa. Nang dahil na rin siguro sa takot. Gusto ko ring sumigaw pero parang merong pumipigil sa akin. At sa tingin ko ay nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng kung ano o sinong nilalang na nasa bubungan. Ito yung pakiramdam ko. Walang ano-ano ay narinig kong bumukas ang bintana. Kaya agad akong napalingon doon. Hindi ko inalis ang aking paningin doon. Hanggang sa meron talaga akong nakitang sumilip at ang kanyang figura ay isa talagang tao. Nang dahil dito ay agad akong bumaba ng kama at dali-daling lumabas ng kwarto. At nang makalabas na ako, ay nakita ko si nanay at lola na kumakain. Sa mga sandaling ito ay nagpapanik na ako kaya sinabi ko na kung ano ang aking mga naramdaman at nakita. Pero tila ba hindi nababahala ang mga ito at parang normal lamang ang lahat para sa kanila.
hanggang sa meron ng kumatok sa pinto ng aming bahay at agad naman siyang binuksan ni Lola. "Oh, nandito na palang bisita natin. Pasok ka dito." Sabi ni Lola sa aling nakatayo sa labas ng aming bahay. Talagang pamilyar po ito sa akin at sa tingin ko ay ilang beses na kaming nakasalubong sa bayan at ilang beses ko na rin siyang nakitang sumakay ng tricycle. Pero hindi ko lang alam kung saan po siya nakatira. Pumasok naman ito sa loob ng aming bahay at agad siyang sinalubong ng aking ina. Niyakapan niya ito at hinalikan sa mga kamay na tila ba isa itong reyna. Dahan-dahan namang lumapit sa akin ng Ale at bigla niya akong sinakal. Si Nanay at Lola naman ay nakatingin sa akin. Hindi nila ako tinulungan. Hanggang sa unti-unti na akong nawala ng hininga at kahit anong gawin kong pagpupumiglas ay hindi ako makaalis sa kanyang mga kamay. Ang lakas niya at mahigpit ang kanyang pagkakasakal sa akin. Hanggang sa nanilim ang aking paningin at wala akong makita. Inisip ko rin na patay na ako sa mga sandaling ito. Subalit, nagising ako na nasa harapan ko na si Nanay at Lola at umiiyak na ang mga ito na tila ba merong nangyaring masama sa akin. Agad naman akong bumangon at ang unang hinanap ko ay tubig. Talagang uhaw na uhaw ako sa mga sandaling ito. At nung nakita ko ang aking sarili sa salamin, ay talagang nanlumo ako. Tuyong-tuyo ang aking bibig at ang aking mga balat ay namumutla. "Nasaan na po yung Ale? Sinakal niya ako. Bakit niyo hinayaang makaalis?" Galit na sabi ko sa mga sandaling ito. "Ale? Sinong Ale?" Tanong naman ng aking lola at nagtataka naman ang aking nanay kung ano ang ibig kong sabihin. Yung aling pinapasok mo, sinakal niya ako." Sagot ko pa. "Nak, binabangungot ka kanina at mukhang panaginip lamang ang lahat ng yon. Sa katunayan, nawalan ka na ng buhay. Pero isang himala na nabuhay ka ngayon." Sagot naman ng aking nanay at agad naman akong napahawak sa aking leeg. Panaginip? Pero bakit parang totoo? At nakakaramdam ako ng sakit sa aking leeg. Sagot ko naman at lumapit naman si Lola sa akin. "Sino ang alin na sumakal sa'yo? Kilala mo ba?" Tanong naman ng aking lola. "Hindi po. Pero pamilyar po siya. Ilang beses ko na siyang nakita." Sagot ko naman. "Ilarawan mo ang kanyang itsura." Sabi naman ni Nanay, kaya agad ko naman itong ginawa. Tawagin na lang natin sa pangalang Barbara itong aling ito. Naku, sigurado akong si Barbara ang iyong tinutukoy. Talagang tanyag yan sa kabilang baryo. Gusto ka pa niyang kunin sa amin. Walang hiya. Malilintikan sa akin yan bukas. Galit na sabi naman ng aking lola. "Nay, wag muna tayo magpapadala sa galit. Baka nakalimutan mo. Nananaginip lamang ang anak ko. At hindi tayo sigurado kung siya nga." Sabi naman ng aking nanay. Basta. Pag may mangyaring masama ulit sa apo ko, ay hinding-hindi na ako magdadalawang isip." Dagdag pa ng aking lola. Nakita ko namang mag-aalas 5 na ng madaling araw at habang kinukwento ko pa sa kanila ang aking mga naging karanasan, ay nakarinig kami ng mahinang tiktik. Ayon kasi kay Lola, kapag tumunog ito ay merong aswang. Kaya nagparinig na lamang ito at binigyan ng babala ang nagpaparamdam sa amin. "Barbara, bibigyan kita ngayon ng babala. Kapag maulit pa ito sa apo ko, ikaw talagang unang pupuntahan ko. Wala nang iba." Galit na sabi ng aking lola.
Subalit walang ano-ano ay nakarinig kami ng isang malakas na kalabog sa likod ng aming bahay. Tila ba merong humampas ng aming dingding. O sige, hampasin mo. Hanggang dyan na lang magagawa mo. Dagdag pa ng aking lola at hindi na rin nasundan pa ang pambubulabog sa amin. Sa pagsikat naman ng araw, ang aking kababata ay pumunta sa aming bahay. Tinanong niya ako tungkol sa narinig niyang tunog ng baboy. Kasi hindi ko siya nasagot nung papawi ako. Sinabi ko naman sa kanyang lahat-lahat at ang sabi niya, kaya pala nadidinig niyang nag-iiyakan si nanay at lola kaninang madaling araw. Naging maayos naman po ang aking pakiramdam pero hindi pa rin kami naging kampante. Dinala pa rin ako sa isang manggagamot upang mabigyan ng pangontra. At ayon naman sa manggagamot na ito, alam niya kung sino si Barbara. At may isang beses daw na nagkaalitan ang mga ito. Talagang malakas daw yun at maraming alam sa itim na kapangyarihan. Kaya pati sa aking panaginip ay kaya niya akong saktan. Kasabay nito ay nasasaktan din ako sa totoong buhay. Grabe. Nung madaling araw na sumisigaw ako, ay agad daw akong pinuntahan ni nanay at lola. Humahawak daw ako sa aking leeg na tila ba meron talagang sumasakal sa akin. Pero hindi nga lang nila nakikita. Makalipas daw ang ilang minuto, ay unti-unti akong huminto at nawala ng hininga. Iniisip naman daw nila na binabangungot lamang ako. Pero nawala ng buhay. At yun nga, makalipas ulit ang ilang minuto, ay nagising ako bigla. Talagang kakaibang karanasang ito para sa akin at magpahanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Sa tingin ko naman, Sir Chris, ay naggalit siya ng dahil sa binato ko ito ng bato. Ito yung sa palagay kong naging dahilan. Pero mabuti naman at hindi na rin nasundan ang karanasang ito. Meron na rin kami mga pangontra na bigay sa amin ng albularyo. At nang tanungin ko naman si Mang Dino, ito po yung driver ng tricycle, ay hindi rin daw siya nakatulog nung gabing nakita niya ang baboy na iyon. Nagkaroon din daw siya ng masasamang panaginip, pero mas malala daw nangyari sa akin. Sir Chris, maraming salamat po sa binigay niyong oras sa kwentong ito. Palagi kami nakikinig dito ng aking asawa, lalo na tuwing gabi bago matulog. At sa tuwing maaalala ko naman ang karanasang ito, ay kinikilabutan pa rin ako. Maraming salamat sa inyo.